Ayan, kung matatandaan po ninyo, noong nakaraang linggo, tayo po ay nagsimula sa ating panibagong serye. At unang-una po na ating tinalakay ay tungkol sa kwento ng baha. At ngayong umaga po, babalikan natin ang pangunahing karakter na ginamit ng Diyos sa kwentong ito. Kaya review question lang po. Matapos pong gumawa ng arko, ilang piraso ng bawat uri ng mga hayop ang isinakay ni Moises bago ang baha? Ilan po? Ang sagot po ay wala. Dahil hindi naman po si Moises ang gumawa ng arko, kundi si Jacob. Hindi, joke lang po. Si Noe, si Noe. Alam na alam po natin yan, joke lang po yun. Alam natin na si Noe, kahit po ata grade 2 ay alam yan dahil ilang beses na natin yung narinig, sa Sunday school, bata pa lang tayo, o kahit sa mga paaralan. Di ba nga po yung mga kanta pa po tayong kinakanta, di ko alam kung alam niyo po yung si Noe gumawa ng isang arko. Tapos bandang huli, gusto ko yung part na ang tao sa labas ay nagsabi, Noe, Noe, pasakay naman, nalulunod na kami. Ang sabi ni Noe, hindi pwede, ang arko ay sarado na. Di ba? May ganun pa pong kanta, kaya alam na alam natin at panigurado ako na kahit mga bata ay very familiar sa story na ito. Subalit gusto ko pong ipaalala na bagaman ito'y ginawang kwentong pangbata na pamilyar sa ating lahat, we have to remember na ito po'y isang dakila at kamanghamanghang kaganapan na totoong nangyari na dahil sa kasalanan at kasamaan ng sangkatauhan ay nagpasya ang Diyos na lipulin ang lahat sa pamamagitan ng baha. Hindi po ito parang cutesy na story lang na ang atake ay pambata, kundi ito po ay isang dakilang kaganapan. Kaya sana po ay hindi na-degrade ang impact ng katotohanan ito dahil narinig natin ito before sa pambatang pamamaraan. Now, before we proceed po sa ating topic this morning, babasahin po ulit natin yung teksto and I want you to open your Bibles with me sa Genesis 6:9-22. Genesis chapter 6, verse 9-22. We read this already last Sunday, pero basahin pa rin po ulit natin. Genesis 6, verse 9 up to verse 22. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japhet. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Verse 13, sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran ang barko at lagyan mo ng pintuan. Magsakay ka rin ng tig-iisang pare sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. At pagkatapos pong ibigay ng Diyos ang utos at nangyari na nga ang sinabi ng Diyos, hindi po kinaya kahit ng pinakamataas na bundok sa daigdig ang baha na pinadala ng Diyos. Hindi kinaya kasi sabi kahit daw po yung pinakamataas na bundok ay lumubog. So kahit pala may flood control project na noon ay hindi tinipid at purong bakal ay wala pa rin magagawa laban sa baha na ipinadala ng Diyos. Sabi po sa verse 5, puro kasamaan na lamang daw ang nasa isip ng mga tao. Puro kasamaan. Na-imagine po ba natin, may kilala ba kayong gano'n na yung laman po ng utak ay puro kasinungalingan, kasakiman, pagsisinungaling, pandoloko, panggagancho, at kasamaan in general. Kaya bigla po ako napaisip, hindi po ba, yung panahon na kinabibilangan natin ngayon ay ubod din naman ng sama? Yung baha pa nga lang po na ipinapadala ng Diyos sa atin, di ba, ay nagre-reveal ng mga tiwali at mga magnanakaw na ganid na nasa posisyon. At ang totoo ay nakakalungkot po manood ng balita ngayon, di ba? Every time we
hear the news, nag-scroll ka lang sa Facebook, tapos madadaanan mo yung mga nangyayari sa paligid. Hindi po ba nakakalungkot? Ang daming nangyayaring masama. Yung iba ay kagagawa ng tao. Karamihan ay kagagawa ng tao. At hindi lamang po yun. Admit it or not, I know you are aware na tayo po ay nasa panahon na ang kasalanan ay pilit na ipinaglalaban, ginagawang normal at legal, at worst ay ipinagdiriwang pa. Habang ang mga Kristiyano, tayo, na sinusubukan itong labanan, ituwid at itama, ay iniusig, pinagtatawanan, binabash ng malala sa internet, sa social media, inaatake, at ang pinakamalala ay pinapatay. Sa panahon po ngayon na mas madaling manahimik, sa panahon na mas madaling matakot, magtago at mag-compromise, paano po tayong mga Kristiyano dapat mamuhay bilang mga asin at liwanag? Ngayong umaga po, pag-uusapan po natin ang pagiging mabuting huwaran ni Noe na dapat nating pamarisan bilang mga mananampalataya sa gitna ng mundong pasama na ng pasama. Saan naging huwaran si Noe? Yan po ang tanong na ating sasagutin. At unang-una po dyan, una ay sa pamumuhay kasama ng Diyos. Pamumuhay kasama ng Diyos. Sabi po sa Genesis 6, verse 9b, matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Maliban kay Noe, verse 11, maliban kay Noe, masama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Verse 12, ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Si Noe po ay nasa corrupted na sanlibutan. At bilang isang tao, wala naman po siyang malaking kakayanan para baguhin all at once ang paligid niya. Hindi rin naman siya pwedeng lumipad papunta sa ibang planeta na walang masama. Kasi nga, sabi po, ang daigdig daw during that time ay namumuhay sa kasamaan. Can you imagine that? So the best he can do is to make sure na hindi siya makikiayon, hindi siya mahahawa at hindi siya maiimpluwensyahan ng masamang mundo habang sinusubukan niyang maging liwanag sa mundong puro kadiliman. That's the challenge. At ang hirap po ng kalagayan ni Noe, ano? Diba? Familiar po ba tayo? Nakaka-relate po ba tayo? Being a Christian in a world full of darkness, being a Christian in an environment na parang ikaw lamang yung gustong mag-pursue ng mga makakristyanong values and principles, nakaka-relate po tayo. O baka sa isip-isip, ay hindi po ako nakaka-relate. Kasi go with the flow lang po ako. Sana hindi ganun. At hindi ko po ma-imagine kung gaano kasama ang mundo that time, kasi wala pa naman mga contractors noon, wala pa mga politiko at mga congressman, senators na ano. Pero kung iisipin po natin, wala pa ring 10 utos noong panahon na yon. Di ba? Ibig ko pong sabihin, may mga batas na kaya silang sinusunod? O baka ang mga tao'y ginagawa kung ano lang ang maibigan, lalo pat nawala na ang kanilang katuwiran at kabanalan mula nung palayasin pa sa Eden ang kanilang mga ninuno. Idagdag pa po natin yung mga Nephilim. Ano yung mga Nephilim? Yung mga higante po na bunga ng mga anghel na naghimagsik laban sa Diyos at nakipagtalik sa mga tao. Sundan po ninyo. Ang mundo ay napuno ng mga taong mapaghimagsik dahil sa kasalanan na nalahukan pa ng mga higante mula sa mga mapagrebelde. Wala pang 10 utos, walang batas. Hindi pa nila alam yung wag kang papatay, hindi pa nila alam yung wag kang magnanakaw. So, paano yun? Baka lalabas ka pa lang ng bahay, pwede ka nang saksakin o patayin o gahasain kasi walang bawal. Kanya-kanyang trip, normal ang paggawa ng masama. So if you are someone na hindi gumagawa ng masama, gaya ni Noe, baka abnormal ka during that time. Baka weirdo ka. Ang tingin sa iyo ng mga tao, wow, ano to? Bakit ganito to? And even up to this day, marami po ang ganyan. Marami ang ganyan, yung ginagawa ang anumang maisipan at pagkatapos ay tatawagin iyo na kalayaan. And when you question them, when you ask, kapag ikaw ay nagtanong o sinubukan mong itama, sasabihan kang, ay napaka-judgmental mo naman. Or, ano ba, tinatapakan mo yung karapatan ko. Ano po kaya ang sikreto ni Noe? Napatanong din po ba kayo, ano ang sikreto ni Noe? Bakit ang strong niya? Nasa kabila ng impluensya ng mundo ay grabe. Bakit hindi siya nadala sa kabi-kabilang tukso at masamang halimbawa sa paligid?
Bakit sa kabila ng katotohanan na lahat ay masama, nanatili siyang in good standing sa harap ng Diyos? Anong hirap po kaya magpakabait? Sino po dito ang hindi nahihirapan? Pwede bang magtaas ang kamay? Sino hindi nahihirapan magpakabait? Mas madali pa maging bad boy o kaya ay pa-baby girl. Di po ba? Yung tipong pag sinuntok ka, suntukin mo. Gantihan mo. Sigawan mo. Pero ang kalooban ng Diyos, ang sabi sa Biblia, pag ginawan ka ng masama, patawarin mo. Ipanalangin mo. Ibigin mo. Pag sinampal ka sa kanan, iharap mo yung kaliwa. Kahit nga surrounded po tayo ng mabubuting impluensya, di ba? Member ka ng cell, kasama mo lagi yung mga kapatid mo sa pananampalataya, or maybe ikaw ay part of a Christian family. Di ba kahit surrounded ka ng mga mabubuting impluensya, the struggle is real pa din, right? Andyan pa din yung tukso, nilalabanan mo pa rin talaga, nag-struggle ka pa rin talaga. Paano pa po kaya kung lahat ng nasa paligid mo ay parang kampo ng kadiliman, gaya nung panahon ni Noe? Kaya kung nandito lang sana si Noe ngayon, tatanungin sana natin siya ng, how to be you po? How to be you po? Pwede bang magkanta ka naman ng seminar sa amin? Pwede bang kunin ka naming speaker sa camp? O kaya sa parents conference? How to be you po? Pero since wala po siya dito, tingnan po natin ang sinasabi ng Bible. Sa New Living Translation po, ng Genesis 6:9b ay ganito ang sabi. Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at that time. And he walked in close fellowship with God. Namuhay siya in close fellowship with God. Yun po pala ang sikreto ni Noe. Well, hindi na siya sikreto ngayon kasi alam na natin. Pero that's what the Bible is saying. Pag sinabing fellowship, from the original word koinonia, ito daw po yung deep, intimate relationship o partnership and communion with God. Tandaan po natin mga salita. Deep, intimate, partnership, communion. Malalim, malapit, pakikipag-partner, at pakikipagkaisa sa Diyos. At pansinin po natin, hindi lang daw basta fellowship, kundi close fellowship. Close fellowship. So, gaano ka-close ang super close? Kasi sabi, ang ibig sabihin daw ng fellowship ay, ano nga? Deep, intimate, partnership, and communion. Pero may close pa. So, ibig sabihin, intimate na, close pa. Malapit na, malalim pa. Communion na nga, close pa. Can you imagine? Partnership. Sino po dito ang may mga negosyo at may ka-partner ka sa business? When we say partnership, it's not just about you. You have to always consider your partner. And when we say communion, it is being one with God. Ano kayang antas o communion? Hindi po ba ito yung mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit at simpleng mga bagay ay tatanungin mo ang Diyos sa kanyang kalooban? Lord, papasukin ko ba itong negosyo na ito? Lord, itutuloy ko ba itong plano na ito? Lord, puso-puso na yung mata ko kapag nakikita ko siya, liligawan ko na ba? Lord, tama ba itong ginagawa ko? Or pwede rin kayang kasama yung Lord, ano kayang ulam mamayang tanghali? Yung close fellowship ba yung pagmulat ng mata mo sa umaga, siya agad yung naiisip mo? O baka hindi ka pa mumumulat, parang naririnig mo pa lang yung paligid, naiisip mo na agad ang Panginoon. Yun ba yung habang naliligo ka, nagdidilig ng mga halaman mo, o kaya nagmamaneho, kausap-usap mo si Lord? O iisipin mo kung matutuwa ba siya sa isang bagay na gagawin mo, o kung hindi ay wag na lang? Ito po ba yung pagmasaya ka, nagkukwento ka sa Kanya? Pag malungkot ka, umiiyak ka sa Kanya. At kahit kapag nagagalit o naiinis ka, sa Kanya ka pa rin nagsusumbong. Yun po ba yun? Ilan lamang po yun sa mga halimbawa. At alam po natin na higit pa sa mga yan, ang sinasabing mayroon tayo kung meron tayong close fellowship with God. It's understanding na it's no longer about me, it's about God. And my life is no longer about my achievements, it's about my personal relationship with God. It's about knowing Him, loving Him, serving Him. Ngayon, ang susunod po nating tanong marahil ay ito, bakit? Para saan? Ano ang mapapala ko kung gagawin ko yung mga bagay na yun? Ang hirap kaya niyan. Close fellowship with God. Bible reading pa nga lang, tamad na ako. Boryong-boryo na ako.
Cell meeting pa nga lang, kailangan ko pang magkasakit bigla para may dahilan ako na hindi po ako makakapunta, biglang masakit yung katawan ko. Kahit ilang oras lang yung nakakalipas, nakakapag-zumba ka pa. Tapos, close fellowship with God. Big word. Big word. Parang keratin. Big word. Well, ito po ay mag-aakay sa atin para makapamuhay tayo sa paraang kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. The only way to live in accordance with the will of God is to walk with God. Make sense? Sa Tagalog po, sa mundong puro kasamaan, makakarating ka lang sa kalooban ng Panginoon kung lalakad kang kasama niya araw-araw. At sana po ito ay nagdudulot sa atin ng malaking pag-asa na pwede pala, kaya pala. If you are a Christian na gusto mong lumakad kasama ang Diyos, gusto mong nag-struggle ka sa kasalanan, gusto mong makarating sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, pero nahihirapan ka, let me tell you this, pwede pala, kaya pala. Kung gusto mo pero nahihirapan at nag-struggle ka na makasunod sa kalooban ng Diyos, let me tell you this, it's possible, but you need God to walk with you. You need God to walk with you. At naniniwala po ako na ito ang pangarap ng mga totoong Kristiyano. Yung maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Ang isang tunay na Kristiyano ay nangangarap na makapunta at makarating sa nais ng Diyos. Magawa ang kalooban ng Diyos. Masunod ang sinasabi ng Diyos. And good news, it's possible. It's possible. While it's true na ang good standing po natin sa harap ng Panginoon ay ang katuwiran ni Jesus na ibinihi sa atin ang tayo ay sumampalataya. Hindi po ba't hindi naman natin ma-affirm yon o maramdaman yon sa ating sarili kapag alam natin na ang dami-dami pa nating nagagawang kapalpakan, kasamaan at kasalanan. At sobra-sobra tayo mapaprostrate kapag nag-fail po tayo. Kasi yung mga gawa nating tama at naaayon sa kalooban ng Diyos, yun po ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay pleasing nga before God. Na natutuwa siya sa atin, in other words. Doon po sa Canon of Dort, di ba, natalakay po natin doon, ang sabi, ang isa daw sa nakakalungkot na kalagayan ng isang tunay na ligtas ay yung hindi niya maranasan yung katiyakan ng kanyang kaligtasan. Kumbaga, nanalo ka sa nakakuha ka ng isang malaking premyo, let's say, 1 million pesos. Pero hindi mo siya ginagastos kasi hindi ka sure kung iyo ba yun. Pero ang totoo, iyo naman talaga. Kaya ang sabi po ng Canon of Dort, yun daw po yung pinakamalungkot at pinakakahabag-habag na kalagayan ng isang tunay na ligtas na hindi niya na-affirm sa sarili niya na siya ay ligtas nga. Kaya may papel po pala ang mabuting gawa para magkaroon tayo ng katiyakan sa ating mga puso. Kasi nga, let's say, you're saved, ligtas ka, may buhay kang walang hanggan, pero ang nagagawa mo pa naman ay puro kapalpakan, puro kasamaan, may mga kasalanan. And you will live with constant doubting. Naligtas ba talaga ako? Hindi ko po alam sa inyo. Pero, sa akin pong sarili ay napansin ko, na the more na nagpo-focus ako sa kasamaan ng mundo, sa tukso, sa struggle, talagang binubuwal at pinapanghina po ako. Yung tipong, andyan na naman, Lord, paano ba to? Andyan na naman yung kasalanan, natatempt na naman ako, tapos boom! Nahulog na naman si brother. Pero kapag nag-focus ako sa Diyos, ang tiningnan ay siya ang iisipin, siya ang kakausapin, nagkakaroon ng kapayapaan at pananagumpay ng hindi na namamalayan, na parang, oh, wow, it's been a long time na nananagumpay, na hindi mo namamalayan kasi nakapokus ka lang sa Panginoon. Ang paglakad po kasama ang Diyos ang babago sa paraan ng ating pamumuhay, sa ating pagpapahalaga at pag-iisip. Pero higit po doon mga kapatid, tayo po ang babaguhin ito. Hindi ba't ang sabi po sa verse 9, na sa kabila ng katotohanang walang matuwid, wala kahit isa, ibinilang na matuwid si Noe dahil namumuhay siya kasama ang Diyos. Hindi po sinabing perfect, siya naging mabuti at matuwid sa mata ng Panginoon. Kasangkapanin sa paggawa ng arko at maligtas sa baha. Dahil kaya sa performance niya, dahil kaya skilled carpenter siya, nagpasa siya ng resume at nakalagay doon na with 10 years experience in carpentry, can handle
work under pressure, o kaya dahil malakas ang appeal ni Noe. Pero ang sabi po nung talata, everyone was wicked. Everyone was wicked. Pero sabi sa Genesis 5:8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Noah found favor in the eyes of the Lord. Sa King James Version, Noah found grace. So, sa biyaya lamang. At gaya po natin, wala siyang sariling katuwiran. Ang pagiging matuwid ni Noe ay nagmumula sa Diyos. Pinili na po siya sa layuning ito bago pa man niya malaman dahil sabi po sa Genesis 5:28-29, ang nagasalita po dito ay tungkol ito dun sa ama ni Noe na si Lamech. Sabi po dito, si Lamech naman ay 182 taon nang magkaroon ng anak. Sinabi niya, mula sa lupang ito na isinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang luluna sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Kaya't Noe ang ipinangalan niya sa kaniyang anak. So you see mga kapatid, wala pa siyang naghagawang anuman, ay pinili na siya at nakasumpong ng biyaya sa harap ng Diyos. Right? Pagkatapos po ay Genesis 6:9b, Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at that time. And he walked in close fellowship with God. Ang kwento po ay hindi natapos sa pagiging pinili at pagtanggap ng biyaya, kundi siya mismo ay lumakad at namuhay kasama ang Diyos. Napansin niyo po yung progression, mga kapatid? Una, siya ay pinili noon pa man. Pangalawa, binigyan siya ng biyaya. Pangatlo, tinawag siyang righteous at blameless. At pagkatapos ay namuhay siya ng malapit na malapit sa Diyos. At ano po ang bunga? Hindi lamang siya naging mabuting tao, kundi napakabuting tao. At ganyan po ang mangyayari sa isang taong araw-araw ay namumuhay kasama ang Diyos. Kahit napapaligiran tayo ng kasamaan, kung namumuhay naman tayo na kasama ang Diyos, hindi po tayo mahahawa ng kasamaan ng ating paligid. Kung namumuhay tayo kasama ang Diyos araw-araw, may impluwensyahan tayo ng kanyang mga katangian at magiging higit tayong kawangis ng Diyos bawat araw. Bilang mga Kristiyano, totoo po na itinuro po sa atin na tayo ay pinili at tumanggap ng biyaya, pero yun po ay mapapatunayan at magiging ganap lamang kung lalakad tayong kasama ng Diyos in close fellowship with Him every day. At tulad po ni Noe, ay kakasangkapanin niya tayo upang maging tunay na liwanag sa sanlibutang binabalot ng dilim. So that's the first example na pwede po natin at dapat nating tularan kay Noe, ang paglakad kasama ng Diyos. Pangalawa po, saan naging huwaran si Noe? Pangalawa, sa pananalig sa Diyos. Sa pananalig sa Diyos. Sabi po sa Genesis 6:13-17, Genesis 6:13-17, sinabi ng Diyos kay Noe, na pagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Pagkatapos po sa verse 17, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Verse 18, ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Yun po ang pahayag ng Diyos. At ano po ang ginawa ni Noe sa pahayag na yon? Sabi po sa Hebreo 11:7a, Hebreo 11:7a, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Ulitin ko po, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. So context lang po, sa Hebreo 11, inisa-isa po doon ang mga tao na may kahanga-hanga ang pananampalataya, gaya ni Abel, Enoch at Abraham. Sabi po, kung familiar po kayo sa mga kwento nila, masasabi po ninyo na deserving talaga sila na mapabilang sa Hall of Faith o hanay ng mga taong huwaran pagdating sa pananampalataya. And guess what? Isa po sa kanila ay si Noe. Sabi po ng talata, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos.
Alam po natin na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig sa salita ng Diyos, pero ito rin po pala ang dahilan para tayo'y patuloy na makinig sa Diyos. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig sa salita ng Diyos, pero ito rin po pala ang dahilan upang tayo ay patuloy na makinig sa salita ng Diyos. So kapag tumigil po pala tayo sa pagtatanong at pakikinig sa Diyos, it is a faith issue. Baka wala na sa Diyos ang pananampalataya mo. Ano daw pong pinakinggan ni Noe? Ang babala tungkol sa mga bagay na mangyayari pero hindi pa niya nakikita. At saktong-sakto po ito kung paano i-define ng Hebreo 11:1 ang faith. Sabi po doon, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kapag nagbigay po ng babala o warning ang Diyos, hindi po yun pananakot. Yun ay isang bagay na tiyak na mangyayari. At yun ay paunang mensahe ng Diyos upang bigyang pagkakataon tayo na maligtas. There is bad news, may masamang balita, pero nagbigay ang Diyos ng babala. At kung pananampalatayaan po natin yun, kahit hindi pa natin nakikita, magiging good news yun kasi maliligtas tayo sa kapahamakang paparating. Halimbawa po, papasok ka sa isang bakuran at may nakalagay na babala sa isang karatula na beware of dogs. Bad news po yun, di ba? At kung hindi ka maniniwala at iisipin mong hindi yun totoo, tapos dire-diretso ka sa bakuran, ayari ka. O kung driver ka, tapos may signage na slow down, accident-prone area, tapos binaliwala mo at pinaspasan mo pa, ay may kalalagyan ka. Mula po sa mga halimbawa, mahalaga ba para sa atin ang pananampalataya kahit hindi pa natin nakikita? Definitely yes. Kaya nga po exceptional talaga ang pananampalataya ni Noe. Dahil nung sinabi po nung talata na pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita, literal po na hindi pa niya nakikita kahit ang ulan. Kasi kung babalikan po natin ang buong Genesis, wala pang history ng ulan. Ang lupa ay natutubigan sa pamamagitan ng mga streams o mga batis. Wala pang ulan. There is no such thing as rain during the time of Noah. Baka kung sa panahon natin at sabihin uulan at babaha, ay maniniwala talaga agad tayo. Hindi na kailangan ng pananampalataya kasi normal yun sa atin during our time. Pero nung panahon po ni Noe, wala pang ulan. Kaya it does not make any sense. Baka okay, naniwala si Noe, opo, Panginoon, pero sa likod-likod ng isip niya, ano po yung ulan? Ano po yung baha? Anong itsura nun? Tapos ito pa mga kapatid, gagawa raw siya ng isang arko sa lugar na puro puno, puro bundok, wala o malayo saan yung tubig. So ang mga tao po during the time ay walang idea marahil kung ano ang bangka o barko dahil hindi naman nila yon kailangan sa lugar nila. Ang pahayag po ng Diyos ay mahirap paniwalaan, mahirap unawain, parang malayo sa katotohanan, parang isang malaking kalokohan, parang katawa-tawa. Pero magagawa nating pakinggan at paniwalaan sa tulong ng pananampalatayang sa Kanya rin naman nagmula. Kumusta po ang ating pananampalataya? Kumusta ang ating pananampalataya sa mga bagay na ipinahayag sa atin ng Diyos pero hindi pa natin lubusang nauunawaan o matanaw? Pinanghahawakan pa po ba natin? Nanginginig pa po ba tayo sa babala ng Diyos? Sa kamatayan, nakabayaran ng kasalanan para sa lahat ng mga taong hindi nagsisisi at tumatalikod sa masama at nananampalataya? O baka iniisip natin na kalokohan lang yan? Malayo yung mangyari, mahal ako ng Diyos. Kaya hindi niya hahayaan na mapunta ako sa impyerno. Yes, we overemphasize the grace, but we underemphasize the truth. Okay lang, kahit magpakasaya ako at mamuhay sa kasalanan, hihingi na lang ako ng sorry. Tapos uulitin ko, tapos sorry ulit. Kasi di ba, God is love. Maunawain siya, mabait siya, hindi siya mapanghusga. How I wish that's true. Pero malinaw po ang babala ng Diyos sa Biblia na kung hindi tayo sasampalataya at magsisisi, tayo'y tutupukin din sa apoy ng impyerno kasama ang mga makasalanan at mapagrebelde. Bagaman wala pa po sa atin ang nakakakita ng tunay na itsura ng impyerno o kung gaano ito nakakatakot at gaano katinding paghihirap ang daranasin ng mga tao, maniwala ka man o hindi, ito ay tiyak na magaganap
dahil Diyos ang nagsabi. Sa mga tunay po na mananampalataya, gusto ko ring mag-iwan ng mensahe ng pag-asa. Ang pananampalataya po natin ay hindi naman automatic na malaki at matibay agad-agad. It doesn't happen overnight. Ito po ay nahuhubog sa paglipas ng panahon ayon sa panukala at biyaya ng Diyos. At gaya po ni Noe, na lumakad kasama ang Diyos, gaya nung ating unang punto, we also need to exercise our faith by walking with God every day. Kailangan po nating palakasin din yung ating pananampalataya. Parang katawan din po natin na kapag hindi na-exercise, pwedeng maging paralyzed. Gaya ni Noe, kailangan nating lumakad kasama ang Diyos. Okay lang kung maliit pa ang pananampalatayang meron ka. Kung may mga tanong pa rin at minsan ay dinadalaw ng pag-aalinlangan at pag-aalala. Kahit po ang mga apostol ay dumaan dyan, di po ba? Remember, nung nawindang sila, nung biglang dumating ang bagyo habang sila ay nasa lawa, tapos si Jesus natutulog lang. Unang lumubog si Pedro dahil sa takot, kahit nakailang hakbang naman na siya nang siya ay nasa ibabaw ng tubig, pero dahil nag-alinlangan siya, siya ay lumubog. Ang pananampalataya ay sinusubok din, mga kapatid. At ang kailangan natin gawin ay ituon ang ating mga mata hindi sa bagyo o sa malakas na alon, kundi kay Jesus, the author and perfecter of our faith. What does it mean na siya ang author and perfecter? Kasi when we say author, ibig sabihin po siya ang nagbigay, siya ang nagpanukala, siya ang nagsimula. And He is not just the author, He is also the perfecter, hindi ikaw. Sometimes tayo pressure, bakit ang liit ng pananampalataya ako? Bakit ako'y natatakot pa? Well, you are not the perfecter of your faith. It's Jesus. And when we say perfecter, siya ang magpapatibay, siya ang magpapalaki, siya ang huhubog hanggang magkaroon din tayo ng faith like no other. Gaya ni Noe. Amen? Do you think there's something special about Noah? Do you think he is perfect? Do you think wala siyang kasalanan? Kaya siya ay may malaking pananampalataya? No. He's just like you and me. But he exercised his faith. He walked with God. And he allowed God to become not just the author, but also the perfecter of his faith. So wala po tayong pinagkaiba sa Kanya. Gaano man kaliit o kalaki ang ating pananampalataya, if the object of our faith is Jesus, we can be faithful. We can be faithful. Alam ko po, lahat tayo ay sinubok na ang pananampalataya. And that's a good thing. Magandang bagay po yun, mga kapatid. Kasi narinig ko rin lang, the faith that is not tested cannot be trusted. The faith that is not tested cannot be trusted. May sinasabi po sa inyo ang Diyos ngayon. May sinasabi po ba sa inyo ang Diyos ngayon na nahihirapan kang paniwalaan? Kasi nga, it doesn't make any sense. Parang nung panahon ni Noe, nung sinabihan siya na nababaha at uulan, meron din po ba kayong ganun ngayon? Kagaya halimbawa, nung nasa dead end na sina Moises, nang hinahabol sila ng mga Ehipsyo. Ngunit ang sabi ni Yahweh, itaas mo ang iyong tungkod, parang something ganun. Itaas mo lang yung tungkod at mahahati yung dagat. What, Lord? Itataas yung tungkod. Diba? Anong connect nun, Lord? Hindi ba mas practical kung sinabi ng Panginoon na lumangoy kayo? O kaya ay bumalik kayo? O kaya labanan nyo yung mga Ehipsyo at kayo'y mananagumpay? Pero mahahati yung dagat, itataas lang yung tungkod. Pero dahil sa pananampalataya ni Moises na nahubog din over time, walang pag-aalinlangan siyang sumunod. Sa atin po, paano pag sinabi ng Diyos na patawarin mo yung nanakit at nanira sa iyo? Patawarin, Lord, grabe, laking damage ang ginawa sa akin noon. Nasira yung image ko dahil doon. Sobrang sakit ng sugat na iniwan nun sa puso ko, tapos patatawarin? Paano pag sinabi sa ng Panginoon na iwanan mo yung relasyon mo na meron ka ngayon na hindi nakakapagbigay ng karangalan sa Kanya? Ay Lord, ang tagal na namin, ang dami na naming pinagsamahan, mahal na mahal ko na talaga siya. Pero paano kung yun yung isang bagay na hinihingi sa iyo ng Panginoon? At kapag nagawa mo ay meron siyang malaking inilaan para sa iyo na hindi mo pa naiisip o hindi mo pa lamang natatanaw. Paano pag sinabi ng Panginoon na ipanalangin mo ulit yung wasak mong pamilya na matagal nang hiwalay? Lord, yung tatay ko may bago na. Paano pa? Imposible, Lord. Parang mauuna pang pumuti ang uwak bago mangyari yun. Pero that's
That's faith. Ganun po ang pananampalataya. Ganun ang ating Diyos. Gaya po, nung kay Noe, kung may utos sa atin ang Diyos na para bang imposible, yun po ay imbitasyon para tayo ay magtiwala. Kung may utos sa atin ang Diyos na para bang imposible, yun ay imbitasyon sa atin para magtiwala. Sabi po sa Isaiah 55:8-9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisip ay hindi nyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Kaya ang tanong mga kapatid, tatanggapin mo ba ang imbitasyon? Magtitiwala ka ba kahit hindi mo pa nakikita? At pangatlo, saan naging huwaran si Noe? Pangatlo, sa pagsunod sa Diyos. Sa pagsunod sa Diyos. Genesis 6 verse 22. This is a very beautiful verse. Isang verse lang, Genesis 6:22. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Pagkatapos po ng pagpapahayag ng Diyos kay Noe at pagbibigay ng instruction at specifications para sa gagawing barko, nagtapos po ang chapter 6 ng Genesis sa talatang ito na nagsasabing, so Noah did everything exactly as God had commanded him. Noah did everything exactly as God had commanded him. Ginawa raw po ni Noe ng eksaktong-eksakto ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Kung natapos po ang chapter 6 nang wala ang verse na ito, mawawala po ng kabuluhan ang pinagsasabi ko kanina tungkol sa kanyang paglakad kasama ang Diyos at tungkol sa kanyang pananampalataya. Kung hindi po sumunod si Noe, walang katotohanan ang sinasabi ng Biblia na huwaran ang kanyang pananampalataya. Niluloko at binubola lang tayo kung gayon. Ang pagsunod po ay palaging kadikit ng pananampalataya, mga kapatid. Ang pananampalatayang walang pagsunod ay patay, peke, at hindi makapagliligtas. Ang tunay na pananampalataya po ay faith in action. What do we mean by that? Faith in action. Pananampalataya na nakikita. Pananampalataya na may paggawa, may paggalaw. Hindi stagnant. Hindi yung parang ribulto na hindi gumagalaw. Pinatututuhanan po ng obedience o pagsunod ang pananampalatayang meron tayo. I-appreciate din po natin kung anong klaseng pagsunod ang ginawa ni Noe. Sabi sa English, Noah did everything exactly as God commanded him. Ginawa niya lahat. Hindi siya namili o nag-select lang ng susundin. Kahit ang dali-dali naman sana magdahilan, di ba? Kung tutuusin at sasabihin na lang niyang, gagawa po ako ng arko, sige po, pero pwede bang skip ko na yung pagsama sa mga hayop? Kasi dangerous yun. Baka makagat pa ako. Baka magkagulo pa sila dun sa arko. Tapos, maging dahilan para maging shaky at lumubog pa kapag bumaha na. Pwede ba, Lord, matanda na kasi ako. Hindi ko kaya yung ganyang kalaki. Pwede bang liit-liitan natin? Pero hindi lang niya sinunod lahat. Sinunod din niya ng eksaktong-eksakto ayon sa utos ng Diyos. Hindi siya gaya ni Haring Saul. Bigla ko pong naalala si Haring Saul. Na sumunod naman, pero hindi eksakto. Sinabi ni Yahweh po sa 1 Samuel 15:3, sabi kay Saul, salakayin ninyo ang mga Amalekita, lipulin ninyo ng lubusan ang lahat ng naroroon, patayin ninyo silang lahat, mga lalaki, babae, bata at mga sanggol, pati na rin ang mga baka, tupa, kamelyo at mga asno. Pero ano ang ginawa ni Saul? Itinira niyang buhay yung hari at yung malulusog na hayop dahil marahil ay nanghihinayang siya. Tapos sinabi niya, i-offer po namin ito sa iyo, Yahweh. Pero ano po ang naging bunga? Nagalit si Yahweh. Nagalit si Yahweh at inalis siya bilang hari. What does it tell us? Yan po ang kanyang ginawa. Kung tutuusin, kanino ba mas mahirap ang utos? Yung utos kay Saul o yung utos kay Noe? Isipin po natin, Diyos ang utos, hindi po kaya si Noe nag-alinlangan o natakot dahil sa laki ng assignment na ibinigay sa kanya ng Diyos? Sino po sa inyo dito yung nabigyan ng malaking assignment tapos feeling mo, Lord, sobrang laki nito para sa akin. Konti lang yung kakayahan ko. Pero wala ka nang magawa dahil sa'yo binigay yung malaking assignment na yon. Kung wala pong pananampalataya, baka umayaw na siya, inabigay pa lamang yung instruction. May kilala po ba kayong ganon?
Bato-bato sa langit. Yung sasabihin pa lang yung gagawin, iling na maigi. Yung halos magka-fracture na yung liig. Dahil iling na maigi at todo ang pagtanggi. Yung tipong mas mabilis pa ang pagdadahilan at pagtatago kasi natatakot mabigyan ng obligasyon. At kapag kinall out, para bigyan ng gawain, biglang nagiging paniki. Ba't ako? Ba't ako? Kami sa atin dyan. Pero sana anyway, ang taong may ganoong pananampalataya po ay tutugon ng yes kahit parang alanganin. Because faith says go even when you are doubting. Faith says yes even when you are afraid. Parang sa army lang po, di ba? Obey first before you complain. O kaya baka mas okay na just obey, never complain. Tutuloy ka pa rin kahit mas marami ang dahilan at parang imposible. That's obedience. That's the kind of obedience na siguro masunurin naman po tayo. Alam ko masunurin ang mga taga-CLJC. Pero we are challenged na hakbangan pa ng mas mataas yung pagiging masunurin. And let us have this kind of... At sabi doon sa talata, 3 palapag. Pero sa panahon po natin, ang katumbas ay 4-story building. Hindi po natin alam kung gaano pa kalakas ang 500 years old na matanda noon. Pero kung sa panahon natin, super senior na po yun, di ba? Eligible na yung tumanggap ng 500,000 pesos. Di ba tumatanggap ng 100,000 pag 100 years old na from the government? So, kung nandito si Noe, 500K na ang matatanggap niya. So, yung mga senior po dito, hindi po kayo exempted sa paglilingkod. May ipapagawa pa ang Diyos sa inyo. Amen po ba? Ang laki po ng gawain ni Noe. Kang sobrang laki na hindi ka pa nagsisimula, pagod ka na. Nung bumagyo po, sobrang daming kalat sa paligid, tapos iisipin mo pala, ay, saan ako gasimula? Pagod ka na. O kaya, estudyante ka, mag-aaral ka ng ilang makakapal na libro, magasimula ka pa lang, ay, hubos na yung brain cells mo dahil pagod ka na. At ganun po yung assignment ni Noe during that time. Malaking arko. Buti sana kung may Shen Twister hardware na noon. Nag-promote. Wala pa po noon kahit buti kung may mga mall na noon na may mga hardware na nagbebenta ng mga high-tech at advanced na power tools and equipment for construction. Kaso wala. Lahat ay manumano. Mula sa pagpuputol ng mga puno, pagsusukat, pagbubuhat, pagtataas ng mga kahoy, paglilikom ng materyales. Nakaka-stress po isipin, di ba? Ayaw ko na lang isipin kasi parang ako yung sasabog ang utak pag inapagtagni-tagni ko. Paano kaya yun agawin ni Noe during that time? Matanda. Tapos, paano niya yun agawin? Parang mababaliw ako kung pipilitin kong isipin kung paano niya natapos yun. At ito pa mga kapatid, hindi lamang po physical yung exhaustion at pressure kay Noe. Mentally at emotionally ay sinubok din po siya. Dahil yung mga tao sa paligid niya, remember, sabi dun sa talata, walang mabuti, lahat ay masama. So kung gumagawa ka ng isang malaking arko at ang paligid mo ay puro kasamaan, ay baka inagulo si Noe, o kaya ay pinagtatawanan siya, iniisip na siya ay uto-uto at baliw kasi nga never pa umulan, tapos gagawa ka ng malaking arko, tapos magaturo ko pa, tapos sabihin mong may darating na malaking baha. Magsisi na kayo, tumalikod sa inyong kasamaan. Ay talagang abnormal ang tingin ng mga tao kay Noe during that time. Sasabihin nila, anong lakas ng amats mo, Noe? Ito pa po ang nakakawindang sa lahat. Mag-isa siya. Mag-isa siya. Siguro, may nakuha siyang kaunting tulong mula sa kanyang mga anak and close friends. Wala pong sinabing ganun sa Bible. Pero sige, let us assume na merong konting tulong. Pero alam niyo po ba yung pakiramdam na ibinigay sa iyo yung bigat, yung utos, yung accountability all by yourself? Nakaranas na po kayo ng ganun? Mahirap po yun. Hindi ka mauunawaan ng mga tao. Hindi nila magigets yung ipinapaglaban mo, yung inapurso mo. Pwedeng may magmalasakit o dumamay, pero madali para sa kanila ang sumuko o umalis kasi hindi naman nila yun calling. Hindi nila lubusang maiintindihan kasi sa'yo ibinigay yung lahat ng bigat, yung lahat ng accountability. And you will feel all alone na, I have this burden, parang ako lang yung may ganitong bigat na, okay, yung mga kapatid, they pray for you, pero inside, alam mong, solo ko yung bigat, parang ako kasi yung
Kailangang humakbang. Pag wala akong ginawa, wala ring mangyayari. Ang laki-laki ng assignment. Paano kung mag-isa ka o outnumbered? Paano kung lahat ng nasa paligid mo, let's say sa trabaho mo, sa school, sa bahay, o sige, minsan sa church? Paano kung lahat sila ay iba ang paniniwala sa iyo? Susuko ka na rin ba at mapapagod? Titigil ka na ba sa pagsunod? Kasi admit it or not, iba pong pagod yung dala kapag alam mong mag-isa ka. Di po ba mga kapatid? Pero si Noe, tiniis niya po yun. Nagpatuloy siya. Binata niya ang sinasabi ng mga tao at gaano po katagal? More or less 100 years. 100 taon bago natapos ang arko, bago dumating ang baha. So ibig sabihin, 100 taon din po yung pagtitiis sa lahat ng pagod sa pagsunod. Ikaw na marahil ay napapaisip na nakakapagod ng sumunod. Gaano katagal ka nang nagtitiis o nagsasakripisyo dahil Kristiyano ka at sinisikap mong masunod ang Diyos? Gaano na karaming tao o kaibigan ang na-unfriend mo o in-unfriend ka dahil pinili mong sumunod sa Diyos kaysa makiayon sa kanila? Sabi po sa Juan 15, verse 18 to 19, kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapopuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang Kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. So, babalik ako dun sa tanong, paano kung mag-isa ka? What if you are alone? What if you are outnumbered? The simple question is, obey. Susunod ka pa din. Hindi po palaging madali ang sumunod. Dahil kung madali, hindi na po kailangan ng pananampalataya. Tama? Kung madali, hindi na kailangan ng pananampalataya. Kailangan mong batahin ang maraming hirap at sakit. At mapalad po tayo ngayon dahil may mga kapatid tayo na pwedeng magpalakas. Pero alam po natin na may mga pagkakataon na kailangan nating sumunod kahit tayo'y mag-isa. May mga pagkakataon na kailangan nating sumunod kahit tayo'y mag-isa. Pero ito naman po ang ating comfort. Sabi po sa 1 Corinto 15, verse 58, 1 Corinto 15, verse 58, kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasigasig kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Your labor, your sacrifices, your sufferings are not in vain. Gaya po ni Noe ang kanyang pambihirang pagsunod, kahit mahirap ay lumikha ng pagkakaiba at pagpapala una sa kanyang pamilya, sa komunidad at sa buong mundo. So, pwede pala na may enjoy ng ating pamilya ang mga bunga at gantimpala ng ating pagsunod. O mawala man tayo dito sa mundo, gaya po ni Noe, ay pwede tayong mag-iwan ng legacy na ipagpapasalamat kahit ng mga susunod na henerasyon. Kahanga-hanga si Noe, he took all the sufferings, he sacrificed, he obeyed painstakingly during his time so the next generation will live. And it's all worth it. It's all worth it. So we don't invalidate the sacrifices, the struggles. Alam po naming mabigat, mahirap sumunod. If you're someone struggling with something and you feel like it's all yours, the burden is all yours, we don't invalidate your feelings. We know na mahirap. Pero sabi nga po natin kanina, kapag nag-utos sa iyo ang Diyos ng isang bagay na wari ibang imposible, yun ay imbitasyon para ikaw ay magtiwala. Sa pagtatapos po, ang arko po ni Noe, siya ay larawan ng isang malaki, nakakatakot, at waring imposibleng imbitasyon at utos ng Diyos. Naghanda siya ng isang magandang dulang at plano para sa iyo o sa iyong pamilya o maging sa buhay ng iba sa pamamagitan mo. Maaring isang pangarap, isang tugon sa matagal mo ng panalangin, isang kinabukasan na punong-puno ng pag-asa gaya ng sabi sa Jeremias 29:11. At yung pinakamahalaga sa lahat, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, hindi lang para sa iyo kundi para sa iba. Pero bago po yun mangyari, ano kayang arko ang ipapagawa sa iyo ng Diyos?
Ano kayang arko ang sinasabi sa iyo ng Diyos na gawin mo? Saan kanya tinatawag o iniimbitahan? Handa ka kayang magpatuloy kahit hindi niya agad ibigay, kagaya ni Noe na inabot ng matagal? O paano kung hindi mo makikita yung bunga dahil ang makikinabang pala ay yung mga susunod pang henerasyon? Handa ka bang mag-invest ng lakas, tapang, resources, at paninindigan para sa kanila? Could it be that we are one ark away from the breakthrough that God has prepared for us? Could it be na isang arko lamang ang pagitan natin dun sa inihanda ng Diyos na napakaganda para sa atin sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan? Could it be that we are one ark away to the breakthrough that God has prepared for us? Yes, magiging mapagod, magiging masakit, at waring nakakaubos, maging Kristiyano, pero worth it. Exciting ang grand prize sa dulo. At dahil nakakaubos, iyon po ay imbitasyon para lumakad kasama ang Diyos, magpatuloy at kayanin ang lahat hindi sa sariling kaya, kundi sa lakas na kaloob sa atin ni Jesus. Kaya 3 bagay po, 3 hamon na binigay sa atin ang salita ng Diyos ngayong umaga. Hinahamon tayo at iniimbitahan na lumakad kasama niya in close fellowship with Him every day. Tayo rin po ay tinatawagan na magkaroon ng faith like no other. Isang pananampalataya na mas malaki pa. At mangyayari lamang yun if we exercise our faith and we allow our faith to be tested. At yung pangatlo, ang pagsunod. Kahit mas madaling magtago, kahit mas madaling tumakas, kahit mas madaling magdahilan, at kahit mas madaling matakot. Nang natapos na po ang arko, mayroon pang sunod na krisis ng pananampalataya si Noe. Napansin niyo rin po ba na nung nagbigay ng instruction ng Diyos, wala naman siyang sinabi na gumawa ng manibela o angkla o layag. At ibig sabihin nang pumasok doon si Noe at ang kanyang pamilya, alam nila na wala sa kanila ang kontrol. At sa atin din, pag nagawa mo na ang bahagi mo na sinasabi ng Diyos sa iyo, handa ka rin bang humakbang papasok sa loob ng isang arko na wala sa iyo ang manibela? Gagawin mo lang yung bahagi mo, pero magtitiwala ka pa rin sa Diyos na dadalhin ka niya sa kanyang mga pangako. He is in charge and He is in control dahil siya ang kapitan ng arko at hindi ikaw. Kung sasakay ka sa arkong yon ng pananampalataya, you are not in control, but God will bring you there. Sabi po ni Yahweh sa Psalms 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Be still and know that I am God. Ibig sabihin, you are not God, I am God. You are not in control, I am. You are not in charge, I am in charge because I am God. And all you have to do is to be still. 2 tanong po ang nais kong pag-isipan nating lahat ngayong umaga. Una, anong arko ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo ngayon? At pangalawa, handa ka bang sumakay sa gagawin mong arko kahit alam mong ang kontrol ay wala sa iyo? Mapagpalang umaga po mga kapatid.